Magandang araw sa inyo, Boss Bob, at sa lahat ng listeners. Itagoy na lang ako sa pangalang Dave, taga Nueva Ecija. Itong ibabahagi kong karanasan ay nangyari nung nag-aaral ako sa isang school na ngayon ay abandonado na. Hindi ko inaasahan na may mararanasan akong kababalaghan sa eskwelang pinasukan ko. Hindi ko nababanggitin yung pangalan ng state college na to. Pero siguro, pag narinig to ng ibang taga Nueva Ecija o nagawi dito ay may idea na sila kung ano to. Basta sabi ay dating kamalig ang likuran ng school at sadyang mariit o delikado. May time na inabot kami ng gabi sa loob ng classroom. May activities noon pero hindi ko maalala kung ano. Basta doon ginanap sa school namin. Saglit akong nagpaalam na magsi-CR muna. Nagpaiwan ng 4 kong kaklase na kasama ko sa classroom. Wala talaga sa kanila ang sumama sa akin. Nahiya rin naman akong magpasama dahil kalalaki kong tao, di ba? Baka matukso lang ako na duwag. Mag-isa lang ako sa banyo nang biglang may subitsit. Natawa ako noon sabay sinabing, "Gago, wag niyo akong takutin." Patapos na akong umihi nang may sumitsit ulit. Hindi yun nanggagaling sa may pintuan, kundi doon sa maliit na bintana ng banyo. Unti-unti akong napalingon at kinilabutan sa nakita. Isang mabalahibong nilalang ang nakita ko doon. Mabilis din yung naglaho. Hindi agad ako naagalaw dahil sa sobrang kilabot. Nagulat pa ako nang biglang magsalita yung isa kong kaklase. Sino raw yung tinitingnan ko doon? Kung may multo ba? Binatukan ko nga siya at mabilis lumabas ng banyo. Hindi na ako mapalagay noon sa classroom. Kung di lang nagpahinta yung isang mokong noon na nagbanyo ay baka nauna na akong umuwi. Napatingin ako doon sa may bintana. Madilim na doon sa labas. Pero may naaninag akong biglang dumaan. Mabilis lang yon na parang telang puti na tinangay ng hangin. Pero imposible na may lipa rin doon dahil nasa 2nd floor kami. Nang maisip kong maigi kung ano yon, muli akong kinilabutan. Parang hindi kasi yun tela, kundi babaeng nakalutang. Pero winaglit ko yon sa isip ko dahil baka nagkamali lang sa nakita. Pababa na kami ng hagdan nang bigla akong kinilabutan. Hindi lang pala ako dahil pati yung mga kasama ko napamura din nang makita ang naabuting babae na biglang dumaan sa harapan namin. Nagtanungan pa nga kami kung ano yon, sabay murahan. Nagunahan na kami mababa ng hagdan nun. Pagkalabas namin ng school ay kinuwento ko sa kanila na 2 beses ko na yon nakita. Hindi lang yon, kundi yung nilalang sa banyo na hindi ko alam kung tikbalang ba, aswang o kapre. Ayaw pa nga nilang maniwala. Pero hindi na ako namilit pa. Basta, simula nang maranasan ko yun, ay hindi na ako nagpapagabi sa state college namin na yon, lalo na ang magbanyo. Medyo sayang nga lang at sinarado din agad yon. Siguro ngayon ay mas nakakatakot ng pumunta. Andito na kasi ako sa Manila, pero once na nakauwi ako, babalikan ko yon. Sabi pa nga ng tropa ko nang ipabasa ko tong kwento, hindi naman daw gaanong nakakatakot. Pero sabi ko sa kanya na siya kaya ang pumunta doon at magstay ng isang gabi kung hindi siya matakot. Lalo na at matagal nang abandonado yon. Sana Boss Bob ay mabasa nyo to para naman marinig din ng mga kaibigan ko. Salamat po. Hello po sa inyo, Sir Bob, at sa lahat ng tumatangkilik. Itagoy na lang ako sa pangalang Robbie, taga Tondo, Maynila. Mahilig ako sa mga kwentong katatakutan, kaya naman naisipan kong ibahagi itong naranasan ko. Tungkol ito sa nangyari nang magbakasyon kami sa Nueva Ecija nang magmamahal na araw na. Kasama ko noon si ate ko na si Ate Rina at yung pinsan namin na si Kayla. Hindi nila tunay na pangalan. Wednesday ng madaling araw kami nagbiyahe noon. Bago magtanghalian nang dumating kami sa bahay ng tita namin. First time kong makasama sa kanila noon dahil dati
ayaw kong sumama. Mas pinipili kong tumambay kasama yung mga barkada ko. Pero dahil nagkawatak-watak na kami nung mag-college, napilitan na rin akong samahan sina ate. Pagdating namin kina tita ay may nakahanda na kaming tanghalian. Kinahapunan nun ay pumunta kaming palengke para bumili ng para sa dinner. Kinaumagahan nun, nag-aya yung pinsan namin na mag-beach. Pero hindi na kami pinayagan ni tita. Huwebes Santo na raw at kung gusto namin na mag-beach ay sa linggo na lang ng pagkabuhay. Wala kaming nagawa kundi magstay na lang muna sa bahay. Pero nagpaalam noon si tita na pupunta ng simbahan dahil may meeting ang grupo nila. Nag-aya yung pinsan namin si Bel na doon na lang daw kami maligo sa ilog na malapit sa kanilang baryo. Malapit lang daw yon kung lalakarin. Gabi pa kasi makakauwi si tita kaya tumakas na kami. 6 kami noon na nagpunta sa ilog. Hindi sumama si Ate Rina dahil siya raw ang magbabantay sa bahay. Wala din noon yung asawa ni tita dahil may trabaho sa kabilang bayan. Gabi pa ang dating noon. Hindi naman nabanggit noon ni Bel na dadaan pa pala sa gubat. Habang naglalakad kami ay nagulat kami nang biglang may ibon na bumagsak sa dinadaanan namin. Patay na yon kaya hindi namin masyadong pinansin. Dinaanan na lang namin yon. Nang maarating sa may ilog, may naabutan pa kaming isang babae. Maganda at may kahabaan ng buhok. Parang kakaahon lang mula sa pagligo. Tumingin yun ng matadim sa amin, tapos ay umalis na. Mahina akong napamura dahil tinamaan ako ng katarayan ko. Tinanong ko ang mga pinsan namin taga doon kung kilala nila yung babae. Sobrang ganda kasi, pero hindi raw nila kilala. Baka dayo o di kaya ay bago lang sa kanilang baryo. Noon lang daw nila yon nakita. Natatawang tinanong nila ako kung type ko raw ba. Kasi po, lesbian po ako. Tinawanan ko lang sila. Nawili kami noon sa kakalangoy at hindi namin namalayan na hapon na pala. Nagkayayaan lang kaming umuwi nang makaramdam ng gutom. Masaya at nagtatawanan pa kami naglalakad pa uwi. Ang sigla-sigla ko pa nga nun at nakuha ko pang magbiro tungkol doon sa nakita naming chicks. Pero nang maarating kami ng bahay, biglang sumama yung pakiramdam ko. Bigla akong nanghina at nakaramdam ng pagbaliktad ng sikmura. Akala ko nga ay gutom lang. Kaya kumain na ako agad pagkarating namin. Pero hindi ko pa nauubos yung kinakain ay nakaramdam na ako na masusuka ako. Bigla akong napatayo at tumakbo sa may lababo. Natatawa pa nilang tinukso ako noon na baka buntis ako. Hindi na ako nakasagot dahil humilab na naman yung sikmura ko. Pumasok na lang ako noon sa kwarto para sana magpahinga. Nasobrahan siguro sa kakalangoy sa ilog. Nakatulog ako noon. Nagising ako na madilim na. Nakapatay na ang lahat ng ilaw. Tulog na rin sina ate at yung mga pinsan ko. Bumangon ako nang marinig ko na parang may tumatawag sa akin. Boses yun ng isang babae na nanggagaling sa may bintana. Napatingin ako doon sa nakabukas ng bintana. Nakita ko talaga na may kumakaway na babae sa labas. Lumabas ako nang makilala ko kung sino yon. Ang bilis pa nga ng tibok ng puso ko dahil yun yung babaeng nakita namin sa ilog. Nang papalapit na ako ay para bang mas lalo akong nasabik. Tinamaan na yata ako sa kanya. Pero nang maalapit na ako sa inatatayuan niya ay bigla naman itong nawala. At ang nakita kong nandoon ay isang matandang uugod-ugod na. Ganun na lang ang pagkatakot ko nang biglang naging baboy na sobrang itim yung matanda na parang susunggaban na niya ako. Hindi ako maagalaw nun. Walang biro, Sir Bob. Talagang nagpalit anyo siya sa isang hayop. Nandilim bigla yung paningin ko at hindi ko na alam ang sumunod na nangyari. Nagising na lang ako noon nang marinig ko yung boses ni tita na parang natataranta. Pagtingin ko sa paligid ay wala ako sa higaan kundi andoon nakasalampak sa lupa sa bakuran nila. Bakit daw doon ako nakatulog? Naalala ko yung nakita kong babae, pati na yung matanda at baboy na itim. Lahat yun natandaan ko, pero inakala ko na isang masamang panaginip lang.
Pero para nga yung totoo dahil lumabas pa ako. Hindi ko makwento sa kanila dahil tiyak sasabihin nila na nag-sleepwalk ako. Biyernes Santo noon at sumama akong magsimba. Nawala naman yung paghilab ng tiyan ko. Nang magpoprosesyon na, muli kong nakita yung babae. Nakaitim siya at nahuli kong nakatingin sa akin. Sa isip ko noon, baka napupugian lang sa akin. Kahit kasi tomboy ako, gwapings naman. Kakaisip ko noon, biglang sumakit yung ulo ko. Nakaramdam ako ng pagkahilo. Sinabi ko yun kay tita. At nang sapuin niya yung noo ko ay napakainit raw. Pinauwi na niya ako sa bahay kasama yung isang pinsan kong lalaki. Nagpahinga ako sa kwarto noon habang andoon siya sa labas at nanonood ng TV. Hapon na nang matapos yung prosesyon. Medyo madilim na. Hindi na raw ako ginising ng pinsan ko dahil mahimbing yung tulog ko. Nang magulat siya bigla nang makita ako naglalakad palabas na parang wala sa sarili. Sinundan daw niya ako at doon daw ako huminto kung saan ako nakatulog nung nakaraang araw. Nagtataka raw siya kung anong gagawin ko doon. Nang maabutan ako na tita na nakatayo lang daw doon, nagsalita pa daw siya na, "Di ba may lagnat ka? Ba't ka nagpapahamog sa labas?" Hindi raw ako sumagot. Nang bigla na lang daw akong bumagsak sa lupa. Ang naaalala ko noong mga oras na yon ay tinawag na naman ako nung babae. Pero naudot siguro yung pagpapakita niya nang dumating si na tita. Andun na siya papalapit nang bigla na lang nawala. Nagdududa na raw si na tita na baka may iba nang nangyayari sa akin. Biyernes Santo pa naman daw. Pinabantayan niya ako kina ate. Huwag daw akong hahayaang makalabas dahil baka hindi na ako makabalik pa. Kung sino man daw ang may gawa nun sa akin ay gusto akong makuha. Salitan daw sila na magbantay sa akin hanggang mag-umaga. May sinasabi si ate na narinig niya raw sa labas. Parang hayop daw na humahangos o hinihingal. Meron din daw mahinang umaatungal na parang galit. Lakas loob daw na nagsaboy si na tita noon ng asin. Dinasalan din daw niya ako dahil malakas ang kampon ng dilim noon. Kailangan ko raw ng proteksyon. Maayos akong nagising kinabukasan na walang ibang nangyari sa akin. Pinabihis ako ni tita at sinama ako sa kilala nilang manggagamot. Ang sabi ng manggagamot na yon ay inaaswang daw ako. Kinilabutan ako lalo nang maalala ko yung matanda na naging baboy. Sabi rin ng manggagamot na nakita ko daw ang umaaswang sa akin kaya lang ay nag-iibang anyo yon. Hindi ako makapaniwala na yung tinutukoy niya ay yung magandang babae. Pero nasaksihan ko nga ang pagbabagong anyo na yon. Hindi ko lang alam na nung mga oras na yon kung totoo ba. Akala ko kasi ay nananaginip lang ako. Ginamot niya ako at kinabukasan pinabalik na ako ni tita ng Maynila. Mahirap na raw dahil baka sa susunod ay makuha na ako ng aswang. Maakit at hindi na ako makabalik. Konting landi lang daw kasi sa akin ay bumibigay at sumasama agad ako. Natatawa na lang ako nung nagpaalam sa kanila. Nang pasakay na kami ng bus, nakita ko pa yung matandang babae na matalim ang titig sa akin. Sa isip ko noon, di kaya yun yung matandang babaeng nakikita ko na sinasabi nilang may lahing bangkilan. Hindi ko alam, Sir Bob, na ako lang pala noon ang nakakakita na maganda yon. Kaya pala tinukso nila ako sa ilog kung type ko daw pa. Pero wala silang sinabi o hindi sila sumang-ayon na maganda yon. Dahil matandang medyo creepy ang itsura yung nasa ilog na nakita nila. Kumbaga, ilusyon lang pala yung nakita kong magandang babae siya. Hanggang dito na lang, Sir Bob, ang kwento ko. More power sa inyong channel. Magandang araw sa inyo, Sir Bob, at sa lahat ng mga listeners ng channel. Tawagin na lang akong April, taga Nueva Ecija.
Share ko lang po itong karanasan ko sa isang boarding house na dating tinutuluyan ko. Nag-aaral pa ako noon sa kolehiyo. Ito na yata yung masasabi kong pinakamatinding pagpaparamdam na nangyari sa akin so far. Masasabi kong wala akong third eye o hindi bukas yung third eye ko. Pero madalas kasi akong makaranas ng kababalaghan tungkol sa mga multo. May isa akong kasama sa kwarto na ginagamit ko. Pangalanan natin siyang Rose. Matanda lang siya sa akin ng 2 taon. Siya naman ay part-time student. Nagtatrabaho siya sa gabi at sa araw naman ay nag-aaral. Hanggang alas 11 ang trabaho niya, tapos alas 9 naman ng umaga ang pasok niya sa eskwela. Kaya kahit papaano ay nakakatulog naman siya. Yun lang ay tulog na ako kapag darating siya at tulog naman siya kapag aalis ako ng bahay. Mas nauna sa akin si Rose sa boarding house na yon. Kasi lumipat lang ako galing sa ibang boarding house. May nakaaway kasi ako doon kaya napilitan akong lumipat na. Isang araw, hindi nakauwi si Rose dahil umuwi ito sa kanila. Kaya mag-isa lang ako sa kwarto namin. Weekend naman yon at wala akong pasok. Pagkatapos mananghalian ay nagpahinga muna ako. Maglalaba dapat ako pero inantok ako bigla. Para pa kasing uulan nun kaya mas lalo akong inantok. Nakaidlip na ako nang maramdaman na may bumukas ng pinto. Napadilat ako saglit at nakita ko yung likuran ni Rose. Agad din akong pumikit dahil sobrang antok ko pa. Hanggang sa maatulog na nga ulit ako. Pero nagigising-gising ako dahil sa mga yabag. Dinilat ko yung isa kong mata dahil naririnig ko na pabalik-balik siya naglalakad. Tumagilid na lang ako patalikod sa kanya. Maya-maya ay narinig kong bumukas at sumara yung pinto ng kwarto namin. Lihim pa akong nagpasalamat nun dahil nawala na yung ingay ng mga yabag niya. Kapag ganoong weekend ay 1:00 hanggang alas 8 ang pasok niya. Sa isang restaurant yata siya nagtatrabaho bilang serbidora. Naatulog ako noon hanggang alas 4 at saka pinasya na maglaba. Pumunta ako sa laundry area. Sa gilid ng mga mata ko, nakita ko si Rose na umakyat ng hagdan. Papunta siguro siya sa kwarto namin. Sa isip ko noon ay ang aga naman ng uwi niya. Nang matapos maglaba ay nagsampay na rin ako sa rooftop ng boarding house namin. Nang pababa na ako, nakita ko na naman itong si Rose na palabas ng kwarto. Tatawagin ko na sana siya. Pero bigla na lang siyang nawala sa paningin ko. Kaya pumasok na ako ng kwarto para magbihis at sa labas na rin ako kakain. Pagbalik ko ay wala pa rin si Rose. Namili pa naman ako ng chichirya para yayain siyang mag-movie marathon sa laptop ko. Hinintay ko siya. Pero alas 9 na ay wala pa rin siya. Tinext ko pa nga siya pero hindi naman siya nagre-reply. Tinawagan ko rin pero naka-off yata yung cellphone niya. Nakatulog na ako noon ay hindi pa rin siya umuuwi. Pero nung madaling araw ay narinig kong dahan-dahang nagbukas yung pinto ng kwarto. Saglit akong napadilat kaso lang ay madilim kaya hindi ko gaanong nakita kung pumasok na si Rose. Basta narinig ko na lang na parang lumangit-ngit ang higaan niya at may naaninag akong parang humiga. Medyo nakampante na ako noon dahil may kasama na ako sa kwarto. Minsan kasi kapag mag-isa lang ako ay hindi ako makatulog ng maayos sa gabi. Ang weird nga noon ng pakiramdam kapag mag-isa lang ako sa gabi dahil parang may kasama ako kahit wala naman. Kaya minsan hinihintay ko talaga si Rose para tuloy-tuloy na ang tulog ko. Kinabukasan noon ay maaga akong nagising para iyain sana siyang magsimba dahil linggo nung araw na yon. Pero wala na siya sa higaan niya. Hindi ko man lang naramdaman na bumangon siya, kaya mag-isa lang ako nagsimba. Mga alas 9 siguro ay nakabalik na ako ng boarding house. Takang-taka ako kung bakit nag-uumpukan yung ibang boarders at landlady namin. Nang maalapit ako ay tinawag ako ng landlady. Tinanong niya kung narinig ko daw ba ang balita. Hindi na raw makakabalik si Rose sa boarding house dahil wala na ito. Tinanong ko kung anong wala. Hindi ko sila maintindihan noon. Pero nang sabihin niya na patay na raw si Rose, ay nanlamig ang katawan ko at namanhid.
Pero papaano ka kung namatay? Nakita ko pa siya kahapon sa boarding house at nakatulog siya sa kwarto kagabi. Paano daw mangyayari yon? Maaga pa lang daw kahapon nung umuwi siya ay hindi na raw siya nakabalik. Pauwi daw siya sa kanila sakay ng tricycle nang masalpok ng truck yung sinasakyan niya. Dead on the spot daw sila ng driver at isa pang pasahero, sabi ng kamag-anak ni Rose. Kinilabutan ako ng malala noon, Sir Bob. Ilang beses ko kasi siyang nakita sa boarding house at kwarto namin. Naramdaman ko pa nga na nahiga siya sa higaan niya. So ano lang ang lahat ng yon? Namulto na siya? Gulong-gulo ako at hindi maapaniwala sa narinig. Napaka-imposible kasi. Talagang nakita ko naman siya. Pero napasubalian ang agam-agam ko nang maapunta sa mismong burol. Walang duda na si Rose ngayon. At tulad ng kwento ng landlady namin, namatay siya Sabado ng umaga nang pauwi siya sa lugar nila. Kinuwento ko sa mga magulang niya noon na pinakitaan niya ako. Naiyak bigla yung nanay niya. Siguro ay hindi pa raw alam ni Rose na wala na siya at gusto nitong makabalik agad sa boarding house niya. Medyo naiyak na lang ako sa awa sa kanya at sa buong pamilya. Bata pa kasi siya at masipag pa. Kaya nakakapanghinayang na nawala na lang siyang bigla. Pero nagtaka ako noon, Sir Bob, dahil kahit ilang araw o buwan na nga ang nakalipas buhat ng mailibing si Rose, may pagpaparamdam pa rin sa akin tuwing madaling araw. May bumubukas ng pinto, hihiga sa higaan niya, maglalakad-lakad at pag nagisingan ko ay biglang nawawala. Ang sabi ng ibang nagboboard doon ay meron nga daw talagang nagpaparamdam. Dahil masinga rin sila ay naranasan yon. Pero hindi naman daw nananakit. Yun lang daw at nanggagaya ng anyo ng mga boarders. Kwento lang isa, kahit ako nga raw ay may doppelganger. Simula nang mamatay si Rose ay nag-iba na ang pakiramdam ko sa kwarto namin. Kaya nang magbakasyon ako noon ay umuwi ako sa amin. Doon na ako nagstay. Uwian na lang ang naging setup ko. Yun lang at medyo malayo ang binabiyahe ko pagpapasok ng university na pinapasukan. Pero sigurado naman ako noon sa bahay namin na walang doppelganger o multo. Hanggang dito na lang po ang kwento ko, Sir Bob. Sana ay isa to sa mga mapili nyong i-feature sa inyong channel. Aabangan ko po. Magandang gabi sa inyo, Kuya Bob, at sa lahat ng tagapakinig. Pangalanan mo na lang akong Bea. Meron po akong gustong ibahaging kwento tungkol sa isang ancestral house ng lolo ko na minana pa ni Papa. Pero hindi agad namin yun napuntahan dahil sa Batangas kami nakatira. Yung ancestral house ay nasa Nueva Ecija. Nasa high school po ako nang mangyari ito. Elementar naman yung kapatid kong si Bong. Nang magbakasyon na at walang pasok sa school ay nagpasya si Papa na puntahan namin ang ancestral house. Baka daw kasi pasukin na yon ng ibang tao dahil alam nilang walang nakatira. Simula nang mamatay si Lolo ay hindi na rin yun pinupuntahan ng kasakasama niya noon sa bahay. Pero kinausap yun ni Papa bago kami umuwi para balinisan at maayos naman yung bahay pagdating namin. Excited na ako noon at makakapunta na kami sa ibang lugar. Bahay, school at mall lang kasi ang destination ko palagi. Sabi ni Papa, maganda daw yung bayan sa Nueva Ecija na kinaroroonan ng ancestral house namin. Tiyak, magugustuhan daw namin ang bakasyon ni Bong. Pagdating namin ng ancestral house ay namangha ako sa lugar. Bukod sa napakalawak ng bakuran ay ang ganda rin talaga ng bahay kahit may kalumaan na. Napapaligiran ito ng maraming puno. Naglibot-libot na kami ni Bong noon. Nung mapagod ay nagpahinga na ako sa kwarto na sinabi ni Papa na tutulugan ko. Nakatulog na ako noon dahil malinis naman din ang buong kabahayan. Hapon na nang magising ako at narinig kong nagtatawanan sina Papa sa labas. Pumangon ako para magbanyo. May isang banyo noon sa second floor at meron din sa baba.
Balit 2 floors pala na may 3 kwarto yung bahay. Tig-isa kami ng kwarto ni Bong. Papasok na ako ng banyo nang biglang marinig kong nagbukas ang gripo ng lababo, tapos may nag-flush ng toilet. Kaya bumaba na lang ako para doon magbanyo. Nang mapadaan ako ng sala ay nakita ko sina Mama, Papa at Bong. Nag-uusap pa nga sila habang may kinakain. Nagtaka ako noon kung sino yung nasa banyo sa taas. Nag-CR muna ako bago lumapit sa kanila. Tinanong ko sila kung may bisita ba kami. Wala naman daw at bakit ko natanong. Pinanindigan talaga ako ng balahibo at nangilabot. Sinabi ko kasi sa kanila ay may gumagamit ng CR sa taas. Bumukas yung gripo at biglang nag-flush yung toilet. Ang sabi naman ay huwag akong magbiro dahil ilang oras na raw silang nasa baba at wala namang umaakyat. Pinilit ko pa sa kanila na seryoso talaga ako. Natawa na lang sila kaya hindi ko na lang masyadong pinagtuunan ng pansin. Baka naalimpungatan lang ako dahil nga kaagising ko lang. Nang gumabi na ay nagsama-sama kami sa sala. Nagkwentuhan muna kami bago kanya-kanyang pasok ng kwarto. Hindi agad ako nakatulog at biglang namahay. Nagbasa-basa muna ako ng dala kong libro hanggang sa antukin. Hindi ko na nga nagawang patayin yung ilaw dahil di ko na malayan na nakatulog na pala ako. Pero bigla na lang akong nagising nang parang may yumugyog ng higaan ko. Nakapatay na rin yung ilaw sa pagtataka ko. Akala ko nga kapatid ko yung may gawa dahil minsan ay mahilig siyang mantrip. Kaya sinuway ko siya na itigil na yung pagyugyog at matulog na. Natigil naman yon. Pero wala akong narinig na nagbukas ng pinto. Patamad na sinabi kong lumabas na siya at matulog dahil matutulog na rin ulit ako. Pero tahimik na nun kaya inisip ko na baka dahan-dahan na siyang lumabas. Kinabukasan, habang nag-aalmusal kami ay sinumbong ko siya kina Papa. Sinabi ko na nanggugulo siya habang tulog ako. Nagtaka naman si Bong at ano daw ang sinasabi ko. Maaga daw siyang naatulog at hindi naman siya pumapasok ng kwarto ko. Sinabi kong niyuyugyug niya yung higaan ko. Papagalitan na siya noon ni Papa nang pinagpilitan niyang hindi raw talaga siya nagpunta sa kwarto ko. Paulit-ulit niyang sinabi yon kina Papa na para na siyang iiyak. Sino ka ako yun kung hindi siya? Pinapaamin ko talaga siya noon. Pero kahit pinagalitan na siya ni Papa ay hindi pa rin siya umaamin. Hanggang sa maawa na lang kami. Nagtampo pa nga at halos buong araw na nagkulong sa kwarto niya. Sinabi ko noon na lumabas na siya dahil pupunta kaming bayan. Pero hindi talaga siya lumabas noon. Kaya nagpa siya si Papa na iwan na lang siya at bibilhan siya ng paboritong pagkain. Hapon na nang makauwi kaming 3. Naabutan namin sa labas si Bong na para nanginginig sa takot. Tinanong siya ni Mama kung napapaano siya at bakit andoon siya sa labas. Nangangatal pa siyang sumagot na natakot daw siya. Bakit daw namin siya iniwang mag-isa? Sabi ko naman, ayaw niya kasing lumabas kaya iniwan namin siya. Kahit anong yaya namin sa kanyang pumasok na ng bahay ay ayaw talaga niya. Dala-dala pa nga niya yung bag na nilagyan niya ng mga gamit. Tinanong ulit siya ni Papa kung ano daw ba talagang nangyari sa kanya. Naiiyak na kinikilabutan pa siyang nagkwento. Naatulog nga siya sa kwarto niya. Nang nagising siya dahil naarinig ng pagkatok. Ayaw daw niyang buksan dahil inisip niyang isa sa amin ang kumakatok. Pero palakas daw yon ng palakas na parang magigiba na nga yung pinto. Kaya napilitan siyang bumangon sa takot na mapagilitan ulit ni Papa. Pero pagbukas raw niya ng pinto ay wala namang ibang tao. Doon daw siya natakot nang hanapin daw niya kami dahil nga wala kami sa bahay. Nakita niyang wala yung sasakyan ni Papa. Kaya kinabahan daw siya at napagtanto na wala sa amin ang kumatok ng malakas sa pinto ng kwarto niya. Pero inisip pa rin niya na baka andoon daw ako sa kwarto ko. Ginagantihan ko lang daw siya ng pananakot kahit hindi naman daw niya ginawa. Pinuntahan daw niya ako doon. Nakalak daw yung kwarto ko. Kinatok niya ng kinatok yung pinto. Pinakinggan pa nga raw niya sa loob. Narinig daw talaga niya na may naglalakad doon.
Parang may kumakaluskos pang araw sa pinto, kaya nainis daw na lumayo si Bong. Pero nang mabasa daw niya yung text ko na aalis kami na ng mama at yung text na pauwi na kami, ay doon na raw siya nataranta. Kaya tinawagan niya ako doon sa pag-aakalang pinaprank ko lang siya. Sinagot ko yon at narinig niya yung boses ni mama at papa, pati yung tunog ng kotse. Kaya nagmadali daw siyang dinampot yung bag niya at lumabas. Takot na takot daw siya nun. Mas lalong nagatungan yung takot niya nang makitang tatlo nga kaming umalis. Yun nga, napagtagpi-tagpi namin ang nangyari na meron talaga nagpaparamdam sa ancestral house ni Lolo. Dahil nga dalawa na kami na aranas ni Bong ay naniwala na rin sina mama at papa. Isa pa ay ayaw na talagang bumalik ni Bong sa loob. Kaya nagpa siya si papa na bumalik na kami ng Batangas at ibenta na lang daw yung bahay na yon. Habang pauwi nga kami, ay paulit-ulit kong tinatanong si Bong kung hindi ba talaga siya yung yumugyog sa kama ko. Ang sabi naman niya, bakit niya yun gagawin? Ang bigat daw ng kama at inaantok na talaga siya nun. Naniwala naman ako at nagsorry sa kanya. Naibenta naman na yung bahay. Wala akong naging balita kung kumusta naman yung bagong may-ari nun at kung pinagparamdaman ba. Naisip ko rin na baka isa din yun sa dahilan kung bakit hindi na nagstay doon yung kasama ni Lolo dati o yung caretaker. Maraming salamat po sa pagbabasa.